Magandang araw sa inyo, Kabanong. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Ador. Ang kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan ng aking lolo na tawagin na lamang nating Magnifico o Lolo Pikot. Palayaw niya po ito. Marahil ay may iilan ditong nakarinig na tungkol sa mga namamatay na aswang at kung hindi man ay may mga nilalang na naiiwanang walang dila sa kung saan. May iilan ding nakakapira-piraso ang iba't ibang bahagi ng katawan. Marami ang nagsasabing kagagawan nyo ng mga tirador ng aswang o yung mga taong tumutugi sa mga ganoong nilalang. Bata pa lamang si Lolo Pikot ay namulat na siya sa mga karunungang lihim dito sa mundo. Saksi kasi siya sa mga ginagawang panggagamot ng kanyang abuelo, maging sa ginagawa nitong kasamaan. Marunong din kasing mangulam at saka gumawa ng iba't ibang klase ng sumpa ang kanyang lolo. Alalahanin mong tulong din ito sa mga taong naagrabyado. Wala silang malapitan at hindi nila alam kung paano gumanti. Kung kaya ang kakayahan ko ang nagiging instrumento upang maipagiganti nila ang kanilang mga sarili laban sa mga mapang-api. Yan ang katagang hinding-hindi malilimutan ni Lolo Pikot na sinabi sa kanya ng kanyang abuelo. Opo, Lolo. Pakakatandaan ko po lahat ng itinuturo niyo sa akin. Tugon naman ito. Dumaan pa ang mga araw at naging bahagi na ng kanilang buhay ang panggagamot ng abuelo ni Lolo Pikot at maging ang pagpaparusa nito sa ibang tao. Normal naman daw sa kanila ang makasagupa ng mga kakaibang nilalang, subalit meron talagang minsan ay naglagay sa peligro ng buhay ng kanyang abuelo. Isang gabi, habang nagdarasal silang dalawa ng kanyang abuelo, ay bigla raw silang nakaamoy ng tila dumi ng manok na sumisingaw tuwing umuulan. Agad nilang tinapos ang kanilang pagdarasal at saka nagmatsyag sa paligid. Makaraan ng ilang minutong pagmamatsyag, ay mas tumapang pa ang amoy ng nasabing bagay. Napailing na lang ang abuelo ni Lolo Pikot dahil ani ay may ibang nilalang na nasa paligid. Maghanda ka, Pikot. May aswang sa ating paligid. Huwag kang lalabas dito dito sa bahay at manood ka lang sa aking gagawin. Saad ng kanyang lolo sa kanya. Napatango naman si Lolo Pikot. Bahagya niyang binuksan ng bintana at saka sinilip ang labas. Subalit wala siyang nakitang kahit na anong nilalang doon. Sa hindi malamang dahilan ni Lolo, lumabas ang kabog ng kanyang puso. Biglang uminit ang kanyang pakiramdam na animoy tanghaling tapat. Hindi tumagal ay may narinig siyang mahinang huni ng isang tiktik. Lo! Lumingon si Lolo Pikot sa kinatatayuan ng kanyang abuelo at namulagat ang kanyang mga mata. Nang hindi niya ito nakita. Napatitig na lang siya sa pintuan ng kanilang kusina nung makarinig siya ng mga pagyabag na papaalis. Eto na naman, ilang engkwentro na ni Lolo sa mga aswang na yun Saad ni Lolo sa kanyang sarili. Alam niya kasing bumaba na naman ang kanyang abuelo para makipaglaban sa aswang. Muling nakaramdam ng kaba si Lolo Pikot para sa kanyang abuelo. Kung kaya kinuha niya ang isang itak at saka inihanda ang kanyang sarili. Bahala na, basta kapag nasa alanganin na si Lolo ay bababa ko para tulungan siya. Wika nito habang hawak ng mahigpit ang itak. Nagmatsyag siya sa buong paligid at laking gulat ni Lolo nung may malakas na kalabog sa kanyang bubungan. Tila may kung anong bumagsak doon. Ang kalubog na kanyang narinig ay sinundan ng paghuni ng tiktik na tila ba sabik na sabik. Ilang saglit pa, may yabag nang naroon sa kanilang bubungan. Alam ni Lolo Pikot na hindi na yun isang hayop lamang, kung kaya nagsimula siyang magdasal para sa kanyang abuelo. Ako ang puntiryahin mo! Kung kaya wag mo nang idamay pa ang apo ko! Bakit? Takot ka bang nalaman ng ibang tao ang tunay mong pagkatao? Nararapat lang sa iyo yan dahil aswang ka! Sigaw ng abuelo ni Lolo Pikot sa labas ng bahay nila. Lalong bumilis ang huni ng tiktik sa kanilang bahay na tila galit na galit at punong-puno ng pananabik. Ilang sandali pa ay napasigaw na ang kanyang abuelo.
Dahil doon ay tiningnan ni Lolo Pikot ang mga nangyayari sa labas ng bintana ng kanilang bahay at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan kabanong. Saktong pagkadungaw niya ay lumapag sa lupa ang isang malapaniking nilalang. Napanganga ang aking abuelo nung makita niyang bigla yung naging isang dambuhalang aso na may nagbabagang mga mata. Kilala kita, kaya kung iniisip mong matatakot ako sa iyo, ay nagkakamali ka! Sigaw ng abuelo ni Lolo Pikot at inihanda nito ang kanyang sarili. Dinig na dinig ni Lolo ang pag-angil ng aswang habang kaharap ang kanyang abuelo. Walang ano-ano, inatake ng dambuhalang aso ang abuelo ni Lolo Pikot. Mabuti na lamang at nagawa nitong umilag. Ang hina mo! Sigaw ng abuelo ni Lolo Pikot. Naganda ito sa muling pag-atake ng aswang. Dali-dali nitong hinugot ang ginunting na nakasukbit sa kanyang bewang at saka hinawakan ng maigpit. Sakto namang muli siyang inakmang susunggaban ng aswang noong hatawin niya ito ng ginunting. Tinamaan sa leeg ang nilalang at agad na napaungol dahil sa sakit. Bumagsak ang aswang sa lupa at dahan-dahan ang dambuhalang aso ay naging isang taong punong-puno ng balahibo. Akmang tatagayin pa sana ulit siya ng abuelo ni Lolo Pikot. Subalit tinakpan ng nilalang ang kanyang mukha na tila nasisilaw. Matapang ka lang dahil may kasama ka! Garalgal na sigaw ng aswang. Napatawa ang abuelo ni Lolo Pikot. Pagkatapos ay nagsalita. Wala akong kasama rito! Marahil lang nakikita mo, dulot lang ng takot mo! Napailing ang aswang. Itinaas ng abuelo ni Lolo Pikot ang kanyang ginunting at naganda para itarak yon sa puso ng aswang. Pero biglang nagmakaawa ang aswang. Wag! Maawa ka! Wag mo akong patayin! May mga anak ako! Natigilan ng abuelo ni Lolo Pikot. Saglit siyang napaisip kung papatayin ba niya o hindi ang aswang. Napaiyak na ang aswang ng mga sandaling yon at nangakong hindi na niya guguluhin sina Lolo Pikot. Dahil naawa ang abuelo ng aking lolo, nagpasya siyang huwag nang patayin ang nilalang. Hinayaan niya yung makatakas at tinuruan pa niya kung ano ang pwede niyang igamot sa nasugatang leeg niya. Pagkabalik ng abuelo niya sa loob ng bahay nila, ay sinabi niya kay Lolo Pikot kung ano ang kanyang ginawa. Napahanga ang aking lolo ng mga sandaling yon, kung kaya nagpasya siyang magpaturo sa kanyang lolo ng lahat ng kanyang mga nalalaman. Hindi naman tumutol ang kanyang abuelo dahil wala namang iba na karapat-dapat na magmana ng kanyang kakayahan kung hindi ang mismong apo niya. Kapag natuto ka na, dapat gawin mong misyon ang pumaslang ng aswang na siyang salot sa lugar natin. Marami na kasing napapabalitang binibiktima ang aswang at hindi dapat magpatuloy ang pag-aasik nila ng lagim. Naintindihan mo ba, Apo? Saad ng abuelo ni Lolo Pikot sa kanya. Napatango naman si Lolo. Isinaisip niya ang bawat katagang sinasabi ng kanyang abuelo. Saktong Biyernes Santo, nung formal na sinimulan ni Lolo Pikot ang pag-aaral. Itinuro sa kanya ng kanyang lolo ang wastong paggamit ng puder at bakod sa kanyang sarili. Tinuruan din siya nitong magkonsarga ng mga gamit at saka kung paano hanapin ang iba't ibang uri ng mutya. Maging ang panggagamot ng mga karamdaman ay naibahagi rin ng abuelo ni Lolo Pikot sa kanya. Subalit sa lahat, pinag-igihan ni Lolo Pikot ang pag-aaral kung paano makipaglaban sa mga masasamang tao na mayroong kakayahan kagaya ng mga pangkukulam at saka ng mga aswang. Sa kasamaang palad, dahil sa masusing pagtuturo ng abuelo ni Lolo Pikot sa kanya, dahan-dahang nanghina ang matanda. Paunti-unti yung nagkasakit hanggang sa tuluyan na yung hindi nakalakad. Nakaratay lamang yon sa kanyang higaan kung kaya't walang nagawa si Lolo Pikot kung hindi ang ipagpatuloy ang panggagamot ng kanyang lolo. Isang gabi, habang tahimik silang nakahiga, ay nagulat si Lolo Pikot. Kumulo kasi ang langis na nasa loob ng bote na inilagay niya malapit sa bintana. Aba, paniguradong may masamang nilalang na nasa paligid ah. Wika nito sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang itak na nasa uluhan niya. Noong mga sandaling yon,
ay himbing na himbing nang natutulog ang abuelo ni Lolo Pikot. Dahan-dahan siyang bumangon at saka nagmatsyag sa kanyang paligid. Walang ano-ano, may humuning tiktik. Napakahina noon na tila nasa tapat lang ng dingding. Lalo pang umigting ang duda ni Lolo Pikot nang makaamoy siya ng malansang samyo na kahit takpan niya ang kanyang ilong ay sumisiksik pa rin ito. Malalaman ko kung nasan ka. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis ng buhay dito sa bakuran namin. Saad nito sa kanyang sarili. Tumayo siya at saka lumapit sa bintana. Bagyan niyang binuksan yun at pagkatapos ay sinilip. Subalit wala naman siyang nakikita. Makaraan ng ilang sandali ay napaungol ang kanyang abuelo. Tiningnan niya yun at nung una ay inakala niyang nananaginip lang ang abuelo niya. Subalit napamura ng malutong si Lolo Pikot nang makita niyang may dalawang nagbabagang mga mata na nakasilip mula sa ilalim ng kanilang bahay. Dali-dali siyang bumaba sa kanilang bahay at saka napasigaw. Buwisit kang aswang ka! Anong balak mo? Bibiktimahin mo si Lolo? Hinugot ni Lolo Pikot ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran at saka patakbong pumasok sa ilalim ng kanilang bahay. Pagkapasok niya ay natigilan siya nung wala siyang nakita. Lalabas na sana siya noong mapansin niya ang putol na katawan ng saging na nakasandal sa haligi ng bahay nila. Aba, wala ito kanina. Wika niya sa kanyang sarili. Nilapitan niya yon at nung inakma niyang tatagayin ang putol na puno ng saging ay nagulat siya. Gumalaw kasi yon at parang taong lalaki na tumakbo palabas ng ilalim ng kanilang bahay. Aba, aswang yun ah! Wika niya. Dali-daling lumabas mula sa ilalim ng bahay niya si Lolo Pikot. Hinanap niya kung saan banda tumungo ang lalaki. Nung matanto niya ang rutang tinahak ng aswang, ay sinundan niya yon. Habang siya ay naglalakad, nagdasal si Lolo Pikot ng kanyang pampuder sa kanyang sarili. Noong matapos niya yon ay dinasalan niya rin ang itak niyang daladala para lalo pang matabla ng aswang ng talim noon. Makaraan ng ilang sandali, napatras ng ilang hakbang si Lolo Pikot. Anong akala mo? Mabibiktima mo si Lolo? Sino ka ba? Sigaw ni Lolo noong makita niya ang isang dambuhalang aso na nakatayo sa kanyang daraanan. Nagbabaga ang mga mata noon at naglalaway. Umangin ng malakas ang aso. Pagkatapos, mabilis yung tumakbo para sugurin si Lolo Pikot. Dahil sa angking galing ni Lolo, ay nagawa niya yung ilagan. Muling lumingon ang aso at pagkatapos ay tumakbo ulit yon para atakihin ang aking abuelo. Nung mga sandaling yon ay nakapaganda na si Lolo, kung kaya nang saktong lumundag ang aso para sana umibabaw sa kanya ay nagawa niya yung tagain. Agad na natigilan ng aso. Napaungol yun dahil sa sakit. Inakala ni Lolo na aalis na yon, subalit laking gulat niya nang lumundag ang aso sa kanya. Natumba si Lolo Pikot at umibabaw sa kanya ang nasabing aswang. Pinagkakakamot nito ang mukha at dibdib ng aking lolo. Kahit na anong gawin ni Lolo ng mga sandaling yon, ay hindi niya magawang salagin ang ginagawa ng aswang sa kanya. Kinapa niya ang kanyang itak, subalit hindi niya yon mahagilap. Akala mo ba ay kaya mo ko? Itong bagay sa'yo! Nag-orasyon si Lolo Pikot ng panuntok at matapos yon, buong lakas niyang sinuntok ang aswang sa tiyan. Tumilapon ng malaking aso kung kaya dali-daling tumayo si Lolo Pikot. Pagkatayo niya ay naaninag niya ang kanyang itak sa hindi kalayuan. Mabilis siyang humakbang patungo roon at pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang itak. Nilingon ni Lolo ang bahagi kung saan tumilapon ang aswang. Subalit hindi na niya yun nakita. Laking gulat na lamang ni Lolo Pikot nung may marinig siyang pagaspas ng pakpak. Pagkatingala niya, agad niyang nakita ang isang dambuhalang ibon na papalapit sa kanya. Mabilis siyang napayuko. Munti ka na ako ah! Wika ni Lolo. Malakas ang kutob niyang yun pa rin ang aswang na kanyang kinakalaban. Bumalik ang malaking ibon at sinubukan niyang dagitin ang aking lolo. Subalit mabilis na inihataw ni Lolo Pikot sa ere ang kanyang itak. Saktong natamaan sa isang paa ang malaking ibon, kung kaya napahuli yon ng malakas. Nagulat pa ng mga sandaling yon si Lolo Pikot
nung nahulog ang nasabing nilalang. Agad niya yung nilapitan at napailing siya nung makita niya ang ibon na yun ay dahan-dahang nagpalit ng anyo sa pagiging mabalahibong nilalang. Isa yung lalaking aswang, Kabanong. Ha! Aswang ka nga talaga! Balak mo pa talaga akong patayin, ha? Si Lolo, bakit mo siya binibisita? Anong akala mo? Makukuha mo siya? Galit na tanong ni Lolo Pikot. Napahagikik ang nasabing nilalang kung kaya inihanda ng aking abuelo ang kanyang itak. Magsalita ka! Kung ayaw mo ngayon mismo, ay papatayin kita! Muling sigaw ni Lolo. Gantihan lang ito! Noon, ako ang inagrabyado ng lolo mo, kaya masisisi mo ba ako kung balo kong gumanti? Garalgal na tinig ng aswang. Oo, dahil masama ka at ang lahi mo ang siyang magiging perwisyo sa lugar na ito. Kaya ngayon, mamili ka. Aalis ka rito o papatayin kita. Wika ni Lolo. Wala sa dalawa dahil may iba akong gagawin. Yun ay ang patayin ka. Pagkawika ng aswang na mga katagang yun, mabilis siyang tumayo. Sa isang kisap mata rin ng aking abuelo ay sinakal na siya ng aswang. Pilit na nagpumigla si Lolo. Tubalit doble ang lakas na taglay ng lakas ng aswang. Ano, Magnifico? Yan lang ba ang kaya mo? Tanong ng aswang kay Lolo. Hindi nakasagot si Lolo. Dahan-dahan siyang nawawala na ng malay ng mga sandaling yon. Akmang pipikit na sana ang kanyang mga mata nang maalala niya ang itinuro sa kanya ng kanyang abuelo ng mga salitang nakapaloob sa libretang itim. Noong mga sandali ring yon, inusal ni Lolo Pikot ang mga lihim na katagang yon sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto noon. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali ay napabitaw ang aswang. Aray! Ang sakit! Ang init! Sigaw ng aswang habang iginagalaw ang kanyang kamay. Noon din ay nagkaroon ng pagkakataon si Lolo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at muling nagdasal ng mga katagang nakapaloob sa libretang itim ng lolo niya. Dulot ng ginawa ni Lolo ay parang nabulag ang aswang. Nangangapayo na animoy hindi niya talaga nakikita si Lolo Pikot. Dahil doon ay mabilis na lumapit ang aking abuelo. Walang pag-aalinlangan niyang tinaga sa iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Ilang minutong ginawa yun ng aking abuelo hanggang sa tuluyan ng mabuwal ang aswang. Saktong pagkabagsak niya sa lupa nung maghiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Yan ang bagay sa mga katulad mo! Wika ni Lolo Pikot bago tuluyang umalis para bumalik sa bahay nila. Pagkauwi niya ay agad siyang nabahala sa kanyang lolo. Hirap na kasi yon sa paghinga kung kaya itinaas ni Lolo Pikot ang una nito. Pikot, hindi na ako magtatagal. Siguro ay ito na ang katapusan ko. Pero bago ako pumanaw, nais kong ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo ang aking nasimulan. Ingatan mo rin ang mga gamit na inihahabilin ko sa iyo dahil doon nagmumula ang kapangyarihang ginagamit mo. Wika ng abuelo ni Lolo Pikot. Napaiyak ng mga sandaling yon si Lolo Pikot. Hindi niya alam ang kanyang gagawin dahil dahan-dahan ang nanghina ang kanyang lolo. Bago tuluyang pumanaw ang matanda, ay ibinigay nito ang itim na libreta kay Lolo Pikot. Sinabihan niya itong ingatan niya yon at gamitin lang sa kabutihan. Nung mga sandali ring yon, Kabanong, nalagutan ng hininga ang matanda. Iyak na lang ang tanging nagawa ni Lolo Pikot dahil alam niyang hindi niya magagawang ibalik ang buhay ng kanyang lolo. Sa tulong ng ibang kaanak nila at ng mga taong tinulungan ng kanyang lolo noong buhay pa ito, nagawang mailibing ng maayos ang matanda. Si Lolo Pikot naman, dahil sa sobrang kalungkutang dinaranas, ay minabuti niyang makipagsapalaran na lang sa kabilang probinsya. Iyon na nga po, Kabanong. Umalis na si Lolo Pikot sa kanilang lugar at pagkatapos ay tumungo sa kabilang isla upang doon maghanap ng trabaho. Pilit niyang kinalimutan ang nangyari sa kanyang lolo sa pamamagitan ng paggala hanggang sa tuluyan siya makapasok bilang tagalinis ng tubuhan.
Nung una, wala namang naging problema sina Lolo. Hanggang isang beses, may isa silang kasama na nagreklamo. Aniya, madalas silang inaaswang dahil nagdadalang tao ang asawa nito. Noong mga panahong yon, naalala ni Lolo Pikot ang sinabi ng kanyang abuelo. Huwag mong hayaan ang kapwa mo na gawa ng masama ng mga aswang. Tulungan mo silang gapiin ang mga sugo ng dilim na yan. Wika ng lolo niya sa kanya na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Dahil doon, nagpasya si Lolo na tulungan ng kanyang kasama. Dumating ang kabilugan ng buwan. Dahil batid ni Lolo Pikot na sa mga pagkakataong yon ay mas magiging agresibo ang aswang. Minabuti niya nung mga panahong yun siya pupunta sa bahay ng kanyang kasama. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa tubuhan, ay sumama siya sa kanyang kasama sa pag-uwi ng bahay nito. Pagdating nila sa bahay ng kanyang kasama, ay napailing si Lolo Pikot. May aswang ang madalas na bumibisita rito sa bahay ninyo. Maikling wika ni Lolo. May nakita kasi siyang marka at malakas ang kutob niyang gawayo ng aswang. Noon din na inihanda ni Lolo ang kanyang mga gamit. Inilagay niya sa tapat ng bahay ng kanyang katrabaho ang isang baon ng nyog. Ayon kasi sa kanya, yun daw ang paraan niya para makita ang aswang. Inihanda niya rin ang kanyang itak na siyang magiging sandata niya. Minabuti ni Lolo Pikot ang huwag na munang pumasok sa bahay ng kanyang kasama para hindi siya sakupin ng liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Napaupo siya sa baon ng nyog na nasa tapat ng bahay at nagmatsyag siya sa paligid. Bandang 8:00 na ng gabi kabanong. Naging alerto si Lolo Pikot. Nakaamoy kasi siya ng malansang amoy at may ibong umaaligid sa bahay ng kanyang kasama. Napatitig siya sa bote ng langis na nakasabit sa kanyang sinturon at napailing siya nung makitang kumukulo ang langis sa loob nito. Ilang sandali pa, may kung anong lumapag sa bubungan ng nasabing bahay. Tinitigan yung maigi ni Lolo at nakita niya ang dambuhalang ibong yon. Aswang ka nga, saad niya sa kanyang sarili. Alam ni Lolo Pikot na hindi siya makikita ng aswang dahil sa tinataglay niyang tagabulag kung kaya malaya siyang nakakagalaw. Naglibot si Lolo Pikot sa paligid ng bahay ng kanyang kasama. Habang naglilibot, siya ay nakakarinig ng mahinang paghuni ng tiktik. Narinig din niya ang pag-uusap ng mag-asawa sa loob ng bahay. Nagsimula na namang indahin ng buntis ang kirot ng kanyang tiyan, kung kaya nabahala na si Lolo Pikot. Hoy aswang! Baka balak mo magpakamatay riyan sa ibabaw ng bubungan! Sigaw ni Lolo Pikot. Tumigil ang paghuni ng tiktik. Hindi inalis ni Lolo ang kanyang titig sa bubungan at walang ano-ano'y may sumilip sa kanya mula roon. Hindi niya mawari kung anong anyo yon ng aswang. Pero mapupula at nagbabaga ang mga mata ng nasabing nilalang. Bago mo makuha ang bata sa sinapupunan ng babae, ako muna ang iyong harapin! Sigaw ni Lolo at iwinasiwas nito ang kanyang itak sa ere. Minura niya ng minura ang aswang pero patuloy lang sa pagsilip sa kanya ang aswang. Dahil doon, bumulong si Lolo Pikot sa hangin at saka tinira ng tigalpo ang nasabing aswang. Napaungo lang nilalang sa itaas ng bubungan. Pilit yung nagpupumiglas na animoy may kung anong nakagapos sa kanya. Dahil sa pagpupumiglas niya, ay gumulong siya pababa hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa, sa mismong tapat ni Lolo Pikot. Ikaw pala nang bibiktima rito ha? Ano akala mo? Madali mo lang makukuha ang bata sa loob ng sinapupunan ng babae? Habang nagsasalita si Lolo, ay inaninag niya ang aswang at napagtanto niyang lalaki yun. Hindi tumugon ang aswang, sa halip ay umangi lang yun. Pilit pa rin yung nagpupumiglas, subalit hindi niya magawang makaalpas sa tigalpo ni Lolo Pikot. Dahil patuloy yon sa pag-angil, ay minabuti ni Lolo na kunin ang tigalpo niya sa aswang. Nung makuha na niya yon ay mabilis na tumayo ang aswang. Tumingin yon ng mabalasik kay Lolo Pikot at ipinakita nito ang matatalim niyang ngipin. Nagsimula na rin maglaway ang nasabing nilalang habang nakatitig kay Lolo. Dahil hindi pa rin gumagawa ng hakbang ang aswang, ipinakita ni Lolo Pikot ang kanyang itak. Naging alertong aswang dahil doon. Sa isang pagkisap ng mata ni Lolo,
ay nilundagan siya ng aswang. Hindi niya nagawang umilag, dahilan para matumba siya. Mabuti na lamang at hindi niya nabitiwan ang kanyang itak. Nung nasa ibabaw na niya ang aswang, ay pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan. Kinalmot siya ng nasabing aswang sa kanyang dibdib habang umaangil yon at naglalaway. Hayop kang aswang ka! Akala mo makakaya mo ko? Sigaw ni Lolo Pikot habang umiibabaw sa kanya ang aswang at naglalaway ito. Noong inakmang kagatin si Lolo sa leeg ng aswang, ay buong lakas niyang itinarak ang itak sa tagiliran ng aswang. Natigilan ng aswang sa kanyang pagkalmot kay Lolo at agad na napaungol. Dahil nawalan ng lakas ang aswang, mabilis na bumangon si Lolo. Sinipa niya ang aswang at natumba yun. Tingnan natin kung makakapambiktima ka pa! Pagkasigaw ni Lolo Pikot na mga katagang yon, inihanda niyang tagain ng aswang. Subalit natigilan siya noong magsalita yon. Wag mo kang batayin! Aalis na ako rito! Sigaw ng aswang sa boses ng matandang lalaki. Napatawa si Lolo Pikot sa aswang. Anong akala mo? Mauto mo ako? Kung ayaw mo palang mamatay, bakit ka nang aswang sa mga tao rito? Patawa-tawang tanong ni Lolo. Hindi makapagsalita ang aswang. Sa halip ay sinapon niya ang tagiliran niya na nasugatan ni Lolo. Ang buong akala ni Lolo ay hindi nalalaban ng aswang. Laking gulat na lamang niya nung lumundag ang aswang papalapit sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis ding gumalaw si Lolo. Sinalubong niya ng taga ang aswang at nasugatan niya ito sa dibdib. Nung bumagsak ang aswang, ay wala nang salitang tinaga siya ng aking lolo sa leeg at sa katawan. 2 beses daw niyang ginawa yon hanggang sa tuluyang napugot yon. Upang lalong hindi na mabuhay ang aswang, ay pinagtatataga niya yon hanggang sa magkahiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Nung nagawa na ni Lolo ang kanyang misyon, humingi siya ng isang sako sa kasama niya. Bumaba naman ang lalaki na dala-dala ang isang walang lamang sako. Sinabi ni Lolo Pikot ang nangyari at pinagtulungan nilang ilagay ang nagkapira-pirasyong bahagi ng katawan ng aswang. Maraming salamat, pre, ha? Pagpapasalamat ng kanyang katrabaho sa kanya. Pinagtulungan nilang buhatin ang sakong yon at saka itinapon sa rumaragasang tubig ng ilog na malapit lang sa bahay ng lalaki. Pagkatapos, bumalik sina Lolo sa bahay ng kanyang kasama. Nakiusap ang katrabaho niyang doon na lang siya matulog sa kanilang bahay. Hindi naman tumanggi si Lolo Pikot at doon na nga siya natulog. Alam niyang wala nang aswang na aatake kung kaya't naging panatag ang loob nilang lahat sa bahay na yon. Kinabukasan, nagising na lamang si Lolo Pikot dahil sa ingay na kanyang naririnig. Tumingin siya sa labas ng kanilang bahay at nakita niya ang isang babaeng tumatawag sa katrabaho niya. Ilang segundong natulala si Lolo Pikot dahil sa kagandahang tinataglay ng nasabing babae. Ang ganda niya, saad ni Lolo sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, bumaba ang kanyang lalaking katrabaho at saka pinatuloy sa loob ng bahay nila ang nasabing babae. Paring Pikot, si Elena nga pala. Nakababatang kapatid ko. Ipinakilala rin nito si Lolo sa babae at nung nagkamayan silang dalawa, agad siyang nakaramdam ng kuryenteng dumaloy mula sa kamay ng babae patungo sa kanyang buong katawan. Napag-usapan nila ang ginawang pagpaslang ni Lolo sa aswang at manghang-mangha si Elena rito. Dahil doon ay naikwento ni Lolo ang ginawang paturo sa kanya ng kanyang abuelo para pumaslang ng mga aswang. Dahil tanghali na yon, nagdali-daling umalis sina Lolo Pikot para pumunta sa kanilang katrabaho. Naiwan naman si Elena at ang asawang buntis ng katrabaho ni Lolo. Noong naglalakad na ito ay tahimik lang si Lolo Pikot dahil doon ay ang katrabaho niya ang bumungad ng kanilang usapan. Pre, may gusto ko ba sa kapatid ko? Tanong nito kay Lolo. Hindi nakasagot si Lolo. Sa halip ay napangiti lang yon. Huwag ka mag-alala. Wala pa namang asawa o nobyo yon. Wika pa ng katrabaho ni Lolo. Nabuhayan ng pag-asa si Lolo Pikot. Kahit nahihiya siya ay nagawa niyang aminin sa katrabaho nito ang kanyang saloobin. Oo pre,
Unang kita ko pa lang sa kanya alam kong may kakaibang enerhiya ng dumadaloy sa loob ko. Saad nito, dahil sa laki ng naging utang na loob sa kanya ng katrabaho niya, nangako itong tutulungan niya si Lolo Pikot na manligaw sa babae at sisiguraduhin daw niyang sasagutin siya ng kapatid nito. Buong puso namang nagpasalamat ang aking lolo sa kanya. Wika pa ng katrabaho niya ay doon na kasi mamamalagi si Elena dahil walang kasama ang asawa nitong nagdadalang tao. Sa madaling salita ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lolo Pikot. Nagtapat siya ng kanyang pag-ibig kay Elena at hindi naman siya nabigo dahil nahulog din naman daw kasi ang loob ng babae sa kanya sa unang pagkikita pa lang nila. Payag ako maging asawa mo. Pero may isa lang sana akong ihihilingin para sa ikatatahimik na ating buhay. Wika ni Elena kay Lolo. Ano yun, mahal? Tanong naman ni Lolo rito. Ayokong ipagpatuloy mo ang paggamit ng minana mong kakayahan sa lolo mo. Alam kong mahirap gawin yon, pero sana isipin mo rin ang katahimikan ng pamilya na ating bubuin. Wika ng babae. Walang nagawa si Lolo Pikot kung hindi ang kalimutan ng karunungang ipinamana sa kanya. Inilibing niya rin ang lahat ng kagamitan niya at nagsimula siyang mamuhay kagaya ng isang normal na tao. Buwan ng Mayo nung ikasal silang dalawa ni Elena. Ganun na lamang ang tuwa nilang dalawa maging na mga taong nasa paligid nila. Simula noon, mas lalong pinag-igihan ni Lolo ang pagtatrabaho. Dumaan ang mga taon at nagkaroon ng 2 anak si Lolo Pikot. Tuluyan na niyang kinalimutan ang panggagamot at ang pagpaslang ng aswang. Ngunit isang gabi, nagising siyang pinagpapawisan. Sobrang bilis ang pagkabog ng kanyang dibdib dahil sa naging panaginip niya. Binalikan daw siya ng mga anak ng napaslang niyang aswang at walang awang pinagpapapatay at kinain ang mga laman loob ng kanyang pamilya. Nung malaman yon ni Elena, ay pinakalma niya si Lolo. Sinabi nitong bunga lang yon ng kanyang pagtulog at saka ng kanyang masalimuot na nakaraan. Huwag mo nang intindihin yon. Ang mahalaga ay narito ka na at masaya ang iyong buhay. Wika ni Elena na siyang sinang-ayunan naman niya. Kinalimutan ni Lolo ang naging panaginip niya. Agad din kasing nawala ang kanyang pangamba noong malaman niyang nagdadalang tao pala si Elena sa kanilang 3 anak. Ang hindi alam ni Lolo ay isa palang malagim na babala ang naging panaginip niyang yon na mangyayari pa lang sa kanyang pamilya. Sunod-sunod ang naging pag-aani noon. Sobrang abala ang mga trabahador sa tubuhan, kabilang na si Lolo Pikot. Dahil doon, kahit na madilim na, ay nagtatrabaho pa rin si Lolo. Sa kabilang dako, panay ang dasal naman ni Elena dahil hindi na nakakauwi si Lolo Pikot. May narinig kasi siyang samot-saring huni ng tiktik na umaaligid sa bahay nila. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay mas lalong nababahala si Elena. Walang ano-ano ay may kung anong dumapo sa kanyang bubungan. May kumalskos din sa kanilang dingding, kung kaya nag-iiyakan ng mga mata ni Lolo Pikot. Pilit naman nilang pinapakalma si Elena. Ilang sandali pa ay pinasok sila ng 3 nilalang na nakakatakot ang mukha. Ang mga mata noon ay nagbabaga at naglalawa. Ngumingisi ang mga yon habang naglalaway at nakatitig ng mabalasi kay Elena. Sa isang pagkisap ng mata ng asawa ni Lolo Pikot ay sinunggaban siya ng aswang. Pinagtulungan siya ng 3 nilalang hanggang sa nakuha ng mga ito ang nasa sinapupunan ng babae. Hindi pa sila nakontento. Winakwak nila ang tiyan ni Elena at pagkatapos ay kinuha ang mga laman loob nito. Todo ang naging iyak ng 2 bata dahil sa takot. Wala silang nagawa dahil napako sila sa kanilang kinatatayuan habang nanginginig. Noong nakahandusay na sa sahig ang walang buhay na katawan ni Elena, ay sinugod ng mga aswang ang 2 bata. Patawa-tawa pa ang 3 aswang habang pinaglalaruan ang 2 bata. Noong umiiyak na ng umiiyak ang 2 bata, ay pinagtulungan nila yung patayin. Pinaggutay-gutay nila ang iba't ibang parte ng katawan ng mga bata at saka nilantakan. Hindi pa sila nakontento. Nang matapos nilang kainin ang mga laman at laman loob ng mga bata,
ay hinila nila ang katawan ng mag-iina sa labas ng kanilang bahay. Ikinalat nila ang halos hindi na makikilalang katawan ng pamilya ni Lolo Pikot bago sila tuluyang umalis. Noong mga panahong yun ay binilisan ni Lolo Pikot ang kanyang ginagawa. Bigla kasing sumagi sa kanyang isipan ng kanyang pamilya at ang naging panaginip nito. Habang patagal ng patagal ay mas lalong kinakabahan si Lolo Pikot hanggang sa hindi na niya kinaya yun. Humingi siya ng permiso dahil uuwi na raw siya. Aniya ay buntis kasi ang kanyang asawa at 2 bata lang ang kasama nito sa kanilang bahay. Pinayagan naman siya ng kanyang amo kung kaya dagdali-dali siya sa pag-uwi sa kanila. Habang pauwi si Lolo Pikot ay panay ang naging dasal niya na sana ay walang nangyari sa kanyang mag-iina. Batid niya kasi sa kanyang sarili na walang pangontra ang bakuran nila dahil ayaw raw ni Elena. Habang naglalakad, palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib. Noong abot tanaw na niya ang kanyang bahay, ay saglit siyang natigilan. Nagtaka siya dahil nakapatay ang lahat ng ilaw sa kanilang bahay na hindi naman madalas na ginagawa. Napalunok siya sa kanyang laway at agad nanginig. Nakikita niya kasi sa kanyang isipan ang bagay na hindi niya matanggap. Dahil doon ay napatakbo siya pauwi sa kanilang bahay. At noong nasa tapat na siya nito, napahagulgol siya ng iyak. Napalumpasay siya sa lupa kung saan nagkalat ang katawan ng kanyang asawa at mga anak. Mga hayop ang mga aswang na yun! Nananahimik ako! Ginulo pa ulit nila! Ang mas malala ay pamilya ko pa ang ginantihan nila! Sigaw ni Lolo Pikot. Halos isumpa niya ang mundo dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pero noong mga sandaling yon ay iisa lang ang nasa isipan niya. Yun ay ang ipagiganti ang kamatayan ng kanyang pamilya. Umanda sila dahil tutugisin ko sila! Wika ni Lolo Pikot sa kanyang sarili. Wala nang nagawa si Lolo Pikot. Inilibing na lamang niya sa ilalim ng kanyang bahay ang kanyang pamilya. Ilang linggo siyang nagkulong sa loob ng kanilang tahanan at hindi niya nagawang kumain. Isang araw ay may napadaang kabaryo niya sa kanilang bahay. At kahit na wala sa kondisyon si Lolo Pikot ay hinarap niya yon. Ikinwento sa kanya ng lalaki ang nasaksihan niyang pangyayari na naganap sa mag-anak ni Lolo Pikot. Dahil doon ay muling hinukay ni Lolo ang kanyang gamit. Muli niyang pinag-aralan sa maikling panahon ang mga itinuro ng kanyang abuelo. Kinondisyon niya ang kanyang sarili dahil sa balak nitong paghihiganti. Ipaghihiganti ko ang kamatayan niyo, Elena, mga anak, at sisiguraduhin kong sasapitin din ng mga aswang na yon ang ginawa nila sa inyo. Tiimbagang nawika ni Lolo. Halos 3 buwan siyang naging mapag-isa. Umakyat siya sa bundok at doon niya sinanay ang kanyang sarili para makipaglaban sa aswang. Hindi siya tumigil hanggang sa nararamdaman niyang handa na siya para sagupain ang mga aswang. At sa pagpapatuloy nga po, Kabanong, noong mga panahong yon, dahil sa labis na pagnanais ng aking Lolo Pikot, ay nagdesisyon siyang magpaka-ermitanyo. Pumunta siya sa isang liblib na lugar sa kanilang bayan at dinala niya ang kanyang mga gamit. Nagpasya siyang manirahan ng mag-isa sa loob ng kuweba roon. Tiniis niya ang init at lamig para mas lalong mahasa ang angkin niyang galing. Noong nasa bundok na siya, lahat ng pagsasanay na itinuro sa kanya ng kanyang abuelo ay muli niyang binalikan. Sinubukan niya rin kung paano pagalawin ang mga bagay roon gamit ang kanyang isipan. Sa mga unang gabi ni Lolo Pikot sa kagubatan ay wala naman siyang naramdamang kakaiba. Ayon sa kanya ay mga normal na hayop lamang naman ang kanyang nakikitang umaaligid sa kuweba kung saan siya naninirahan. Hanggang isang gabi, nagising siya dahil sa angin ng isang aso sa bukana ng kanyang kuweba. Ang buong akala ni Lolo Pikot ay normal na aso lang yon. Subalit noong tingnan niya ay laking gulat niya. Mas malaki raw yon kaysa sa normal na aso at nagbabaga ang mga mata. "Ha! Aswang ka! Binabalak mo akong subukan?" Sigaw ni Lolo. Hindi na niya kinuha ang itak niya sa kanyang uluhan. Bagkus ay tumayo na lamang siya at nagpalipad hangin sa nasabing nilalang.
Mahinang napaungo lang dambuhalang aso dahil sa naramdamang sakit. Napaangil yon habang nakatitig kay Lolo Pikot. Nung tumakbo ang aswang papalapit kay Lolo Pikot, ay sinalubong niya ito. Buong lakas silang nagsagupaan at kahit na noong bumagsak sila ay patuloy silang nambuno. Nagpagulong-gulong sila sa loob ng kuweba habang nag-aaway. Ang malaking aso ay nagpalit anyo sa isang lalaking mabalahibo at buong lakas nitong sinakal si Lolo. Hindi yun nakaapekto kay Lolo. Ayon kay Lolo Pikot, ay nagawa pa niyang makangisi habang ginagawa yun ng aswang sa kanya. Nung makabuelo na siya, ay lumaban din siya ng pagsakal sa aswang. Pero bago yon, nagdasal muna siya para mas lalong mag-ibayo ang kanyang lakas. Napaubo ang aswang at dahan-dahang nangisay dahil sa kakapusan ng hangin. Bago tuluyang mawala ng malay ang aswang, binitiwan siya ni Lolo Pikot. Umangil pa yon at ipinakita ang kanyang mga pangil, subalit hindi yun nagpasinda kay Lolo. Mamili ka, aswang! Papatayin kita o susundin mo ang kagustuhan ko! Wika ni Lolo. Dinasalan niya ang kanyang daliri at namulagat ang mga mata ng aswang nung makitang nagliliwanag yon. Parang naging takot na bata ang aswang nung mga sandaling yon. Napangisi ang aking abuelo sa aswang nung malaman niyang takot na mamatay yon. Agad siyang kumuha ng baging. Dinasalan niya yon para hindi magawang putulin ng aswang at pagkatapos ay ginawa niyang alaga ang nasabing aswang. May isang bagay akong nais malaman mula sa iyo. Wika ni Lolo habang tinititigan ng mabalasik ang aswang. Hindi kaagad nakasagot ang nasabing nilalang. Nakayuko lang yun at hindi nakikipagtitigan ng mata sa mata kay Lolo. Ano? Magsasalita ka ba o hindi? Muling wika ni Lolo. Tinaasan niya ng kanyang boses at saka tinutok sa leeg ng nasabing aswang ang kanyang inurasyon ng daliri. Ano bang nais mong malaman mula sa akin? Utal na tanong ng aswang dahil sa takot. Napangisi si Lolo. Sinabihan niya ang aswang na dapat ay katotohanan lamang ang kanyang sasabihin dahil kung magsisinungaling yon ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Sino ang tatlong aswang na umatake sa aking pamilya? Mga wala silang awa. Pinaslang nila ang asawa at anak ko. Sabihin mo sa akin kung sino sila. Mangyak-ngyak na tanong ni Lolo Magnifico sa aswang na yon. Hindi sumagot ang aswang. Sa halip ay napatitig lang yun sa aking abuelo. Dahil doon ay idiniin ni Lolo Pikot ang kanyang daliri sa liig ng nasabing aswang. Sabihin mo sa akin at ituro mo kung saan sila lumulungga. Muling wika ni Lolo. Lalo pa niyang idiniin ang daliri niya at napahiyaw na ang aswang dahil sa sakit. Sige, sasabihin ko, pero papakulan mo naman ako. Sigaw ng aswang. Napatango naman si Lolo Pikot at tinanong niya ang aswang kung sino ang tatlong pumatay sa kanyang pamilya. Sa pagkakaalam ko, ang tatlong aswang na madalas na nagsasama kung aatake ay ang magkakapatid. Mga anak sila ng dating politiko sa bayang ito. Balita ko nga, hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi ang ama nila. Pagkukwento ng aswang, agad na nagkaroon ng hinuha ang aking lolo kung sino ang ama ng tatlong yon. Yun ang kanyang napatay nung sinubukan ng nasabing aswang na bibiktimahin ang asawa ng katrabaho niya dati. Napailing si Lolo at sinabing gaganti siya sa mga yon. Huwag kang padalos-dalos tayo. Hindi sila mga basa-basang aswang. Kaya kanilang patayin kahit na mayroong araw. Wika ng aswang kay Lolo. Napailing si Lolo sa aswang. Sinabihan niya itong kaya niyang lumaban sa mga yon kahit na anumang oras. Nang mga sandaling yon ay inihanda ni Lolo ang kanyang gamit. Naalala niya ang itim na libreta na ibinigay sa kanya ng kanyang abuelo. Binuklat niya yon at saka binasa sa tabi ng aswang. Habang ginagawa niya yon ay hindi siya nakatingin sa aswang. Hindi niya alam na habang binibigkas niya ang mga katagang nakapaloob sa maliit na libro, ay parang hinihigop noon ang lakas ng aswang. Ang isang malakas na postura at nakakatakot na anyo ng nasabing nilalang ay dahan-dahang nangayayat at nagkaroon ng mga sugat sa katawan.
Lumabas din sa mga ilong, mata at tenga nito ang dugo. Kung duda ka sa aking karunungan, tingnan mo ang sarili mo ngayon, aswang! Pagkasabi ni Lolo ng mga katagang yon, ay binasa niya ang isa sa orasyon na nakapaloob sa nasabing aklat na napapabilang sa mga matataas na orasyon. Pagkatapos siyang mabigkasyon, ay sumabog ang katawan ng aswang. Nagsitalamsikan sa mukha ni Lolo Pikot ang magkahalong laman at dugo ng aswang. Noong mga sandaling yon, ay napatawa ng malakas si Lolo. Alam niyang sapat na ang kanyang taglay na abilidad para sugpuin ng mga aswang na siyang pumatay sa 2 anak niya at saka sa asawa niya. Igaganti ko kayo, Elena. Igaganti ko kayo! Wika nito sa kanyang sarili. Itinago niya ang libreta niya sa kanyang bulsa at saka kinuha ang kanyang itak. Nung mga sandali ring yon, ay dinasalan niya ang itak niya para magawa niyang sugatan ng nasabing aswang. Nagdasal siya ng poder sa kanyang sarili at nung masiguro na niya ang kanyang lakas, ay nagpasya siyang umalis sa kuwebang yon. Alam niya kasi kung saan ang bahay ng tinutukoy ng aswang na politiko, kung kaya binalak niyang sugurin yon. Kahit sa kailaliman ng gabi ay nagawa niyang maglakbay. Hindi alintana kay Lolo Pikot ang layo ng kanyang lalakarin dahil ang iniisip niya na mga sandaling yon ay ang makapagiganti sa mga pumatay sa asawa at mga anak niya. Sa tulong ng dasal ni Lolo Pikot ay mabilis siyang nakapaglakad. Kahit na malayo ang lugar ng nasabing politiko, ay agad siyang nakarating doon nang hindi man lang namamalayan ng ibang tao. Pagdating niya sa nasabing bahay, ay tahimik ang buong paligid. Nakapatay ang lahat ng ilaw at parang walang katao-tao sa loob. Habang patingin-tingin si Lolo Pikot sa paligid ng bahay, ay may nakita siyang isang gwardyang nakaupo malapit sa gate. Nagdasal siya sa kanyang sarili at nagdasal din siya para sa pangmesmerismo sa nasabing gwardya. Noong maipalipad na niya yun sa hangin, ay naglakad siya palapit sa taong yon. Nasaan ang 3 mong amo? Tanong ni Lolo. Napatitig sa kanya ang gwardya na noon ay parang wala sa sarili. Nakatulala lang yun at nakatitig kay Lolo. Wala rito. Ang isa kong amo ay nasa hideout at inaasikaso ang ibinebentang laman loob ng mga bata. Ang isa naman ay nasa bahay niya at ang isa naman ay may pinuntahang pagpupulong na marahil ay pauwi na rito. Wika ng nasabing gwardya. Itinuro niya rin kung paano makakarating sa mga lugar na yon. Nung matapos nang malaman ni Lolo ang impormasyon na yon, ay nagdasal siya ng tagabulag. Kinuha niya rin ang iginawad niyang pangmesmerismo sa gwardya at saka naglakad para abangan ang isa sa 3 aswang. Tumungo si Lolo Pikot sa isang bahagi kung saan walang gaanong bahay at doon niya hinintay na dumaan ang isa sa mga aswang. Noong makarating na siya sa bahaging yon, ay nilagyan niya ng harang na kawayan ng daan. Makaraan ng ilang minutong paghihintay ay may paparating na motorsiklo. Lumakas bigla ang pintig ng puso ni Lolo Pikot at alam niyang isa yon sa kanyang inaabangan. Dahil hindi agad nawari ng nakasakay sa motorsiklo na may nakaharang na kawayan sa daan, natumba yon. Pagkatumba niya ay dali-dali yung bumangon at nagulat yon nang makitang nakatayo sa isang gilid si Lolo Pikot. Animal kang, aswang ka! Wala kang awa! Ikaw ang pumaslang sa mag-ina ko! Pagkawika ni Lolo na mga katagang yon, ay biglang nagpalit ng anyo ang lalaki. Naging isa yung mabalahibong nilalang na may nagbabagang mga mata at pangil. Ngayon, igagawad ko sa iyo ang ginawa mo sa pamilya ko! Dali-daling hinugot ni Lolo ang itak niya sa kanyang tagiliran at saka tinaga ang aswang. Nakailag yon at agad na gumanti ng pag-atake kay Lolo. Subalit mabilis ring gumalaw ang aking abuelo. Napaangil ang aswang dahil hindi niya natamaan si Lolo Pikot. At noong muli siyang umatake, ay mabilis siyang tinaga ni Lolo. Tinamaan siya sa kaliwang pisngi, kung kaya mas lalo siyang naging mabangis. Mabilis na naging isang dambuhalang aso ang nasabing nilalang. At pagkatapos ay nilundagan niya si Lolo. Dahil sa kakaibang lakas at bigat ng aswang, ay nabuwal sa lupa si Lolo. Saktong umibabaw sa kanya ang aswang. Ang ipinagtataka lang niya ng mga sandaling yon ay hindi makagalaw ang aswang.
Huli na nang matanto ni Lolo Pikot na nakatarak pala sa dibdib ng aswang ang itak na hawak-hawak niya bago siya sagupain ng aswang. Agad niyang itinulak ang aswang at saka bumangon. Hinugot niya ang itak niya na nakatarak sa dibdib ng aswang. Ganun ka lang pala kadaling patayin! Nang mga sandaling yon ay winakwak ni Lolo ang tiyan ng aswang. Ikinalat niya sa lupa ang laman loob noon at pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan noon. Nung matapos niyang gawin yon ay nagpasya siyang umalis. Tinuntun niya ang bahay ng isa pang aswang na pumatay sa kanyang asawa at mga anak. Sa tulong ng kanyang kakayahang makiramdam ay nagawa niyang matagpuan ang bahay noon. Noong mapansin niyang marami pa silang aso, ay nagdasal siya para hindi siya magawang tahulan ng mga aso. Pumasok siya sa nasabing bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader. Nang nasa loob na siya ng bahay ay nagmatsyag siya. Sakto naman na may lumabas sa isang silid at namulagat ang mga mata ni Lolo Pikot nung mawaring isa yon sa mga aswang na pumatay sa kanyang mag-anak. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Lolo. Natigilan ng nasabing lalaki at napatitig kay Lolo Pikot. Sino ka?" tanong nito. Hindi kaagad sumagot si Lolo. Tiningnan niyang maigi ang lalaki at nung mawari niyang isa nga yung aswang, ay inilarawan niya ang ginawang pagpaslang ng 3 magkakapatid sa kanyang mag-iina. Gulat na gulat ang lalaki sa kanyang nalaman. Agad niya ring naisip na si Lolo ang asawa na kanilang pinatay. Napatawa ang lalaki. "Bagay lang yun sa inyo. Pinatay niyo ang ama ko Di gantihan lang tayo." Wika ng lalaki. Napailing si Lolo Pikot. Minura niya ang lalaki kung kaya napatawa ulit ang lalaki sa kanya. Dahil doon ay nagpasya si Lolo na tirahin ng tigalpo ang lalaki. Nagdasal siya sa hangin at noong natamaan ng lalaki ay agad yung inatake ng pag-ubo. Nagsimula ring kumati ang buong katawan ng lalaki hanggang sa tuluyang nagbago ang kanyang anyo sa pagiging aswang. "Pinatay ko ang isa mong kapatid. Tinitiyak ko sa iyong ikaw ang susunod ko." Pagkawika ni Lolo ng mga katagang yon, ay muli siyang nagdasal at binalak na tirahin ulit ang aswang. Subalit dahil sa bilis ng paggalaw ng lalaki, ay inilagan niya yon. Nang mawari ni Lolo na medyo mahihirapan siya, ay hinayaan niya muna ang aswang. Inihanda ni Lolo ang kanyang itak. Sinugod siya ng aswang pero mabilis siyang nakailag. Gumamit din siya ng tagabulag at napangiti siya noong magpalinga-linga na lang ang aswang. "Narito ako! Hoy!" Pagkasigaw ni Lolo Pikot ay napalingon ng aswang sa kanyang likuran. Subalit bago makagalaw ang aswang ay tinaga niya yon ng buong lakas. Tinamaan sa liig ang aswang at agad yung natigilan. Napasa po siya sa kanyang liig at kitang-kita ni Lolo ang pagkasindak nito nung napansing may sugat siya. Akmang aatake pa sana ulit ang aswang, pero muli siyang tinaga ni Lolo Pikot sa kabilang bahagi ng kanyang liig. Gagalaw pa sana ang nasabing aswang, pero napugot ang kanyang ulo. Nagpagulong-gulong yon sa sahig ng bahay nila. Kasabay ng pagbaksak ng katawan nito, tatagayin pa sana ni Lolo ang nasabing aswang para magkahiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan. Subalit nagising ang asawa nito. Narinig pa ni Lolo na nagtanong ang babae kung ano ang nangyayari. Dahil doon, dali-daling umalis si Lolo Pikot sa nasabing bahay at saka iniwan na nasa ganoong sitwasyon ang katawan ng aswang. Agad na dumiretso si Lolo Pikot sa sinasabing hideout ng isa pang pumatay sa kanyang pamilya. Alam niyang malapit lang yun kung kaya hindi siya nag-atubiling puntahan yun. Pagkaraan ng humigit kumulang 15 minuto na pagtahak ng daan ay nakita niya yon sa tulong ng kakaibang bilis niya. Nagpalinga-linga si Lolo sa paligid at noong mabatid niya na marami ng tao sa loob ay naglibot siya sa paligid ng nasabing lugar. Nag-orasyon siya habang naglalakad sa paligid para tuluyang antukin ng mga tao sa loob maliban sa kanyang pinupuntirya. Matapos siyang gawin ang bagay na yon ay walang takot siyang pumasok sa loob. Hinanap niya ang nag-iisang gising dahil alam niyang yun ang pumaslang sa kanyang pamilya. Sa kanyang paghahanap ay nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan. Abala yun sa paglilista sa isang papel. Lumapit siya sa lalaking yun at saka nagsalita.
Aswang ka! Pinaslang mo ang pamilya ko! Pagkawika ni Lolo ng mga katagang yon, ay napatayo ang lalaki. Tinitigan niyang maigi ang kanyang kaharap at naging mabalasik ang kanyang muka. Ikaw ang pumatay sa aming ama! Ngayon, magbabayad ka dahil isasama kita sa iyong pamilya! Sigaw ng lalaki. Agad yun naging isang aswang at nilundagan niya si Lolo. Natumba ang aking abuelo at agad na umibabaw sa kanya ang aswang. Umangil yon habang tumutulo ang laway niya. Kinalmot niya ng kinalmot ang aking lolo. Subalit hindi niya yon nagawang sugatan. Nung mga sandaling yon ay napausal ng dasal si Lolo para matulig ang aswang. Pagkatapos noon ay naging iritable ang aswang. Nagwala siya habang hinahawakan ng kanyang dalawang tenga. Dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Lolo. Hinugot niya ang kanyang itak at saka tinaga ang aswang. Subalit, hindi niya yun nagawang maitama sa aswang. Nagawang ilaga ng aswang ang pagtaga ni Lolo at mabilis niyang tinabig ang kamay ng aking abuelo. Nabitiwan ni Lolo ang kanyang armas at kagad siyang sinunggaban ng aswang. Sinakal siya ng nasabing nilalang pero nagawang mag-usal ng orasyon si Lolo sa kanyang isipan. Pagkatapos siyang usalin yun ay naging estatwang aswang. Ang inusal kasi ni Lolo ay ang inusal niya rin noong may nahuli siyang aswang. Makaraan ng ilang saglit ay sumabog ang katawan ng nasabing aswang. Nagkalat sa sahig ang magkahalong laman at dugo ng aswang. Nang mga panahong yon ay dali-daling umalis si Lolo Pikot. Muli siyang bumalik sa bundok at doon ay muli niyang inilibing ang kanyang mga gamit. Nagpasya rin siyang umalis sa bayang yon upang kalimutan ang masalimuot na kapalaran. Maging ang kakayahan niyang minsan ay naging sandata niya laban sa mga aswang. Sa bayang nilipatan ni Lolo ay doon niya nakilala ang aking lola na si Lola Patricia. Mabuti na lamang at nung mga sandaling yon ay hindi na sila ginulo pa ng mga aswang. Wakas.